May tatlo na nag-text sa akin na taga-media watching via Facebook Live. Ang tanong nila, can you please give 3 biggest financial mistakes Filipinos make that keep the people from achieving financial freedom? Siguro yung pinakauna, no? Yes. I'm sure all of you are familiar with the word called inflation. Are you familiar yung inflation? Yes. Ang ibig sabihin nun, yung pagtaas ng bilihin at gastusin. Question, control ba natin yon? Hindi, di ba? Pero yung, alam mo, isang malaking pagkakamali, Kuya Danny, is this yung lifestyle inflation. The more you make, the more you spend. Naalala niyo pinakaunang kita niyo nung nag-umpisa tayo? Yes or no? Maliit o malaki? Yung nung maliit ang sweldo na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki na, nagkulang na, nagkautang pa. So the problem is not the income The problem is the person who's handling the income. Bakit siya nagkasya nung maliit? Kasi maliit lang gastusin, di pa tumataas ang bilihin. No. Ito lang ang na-realize ko. Sino sa inyo nanggaling sa pamilyang kapos at medyo financially challenged kayo? Taas ang kamay. Alam mo ang philosophy ng isang taong kapos? Mas maganda na kumain isang beses ang araw kaysa walang makain. Mas maganda na tumira sa maliit na bahay kaysa tumira sa kalsada. I would rather have something rather than what? Nothing. That's the reason why nung dumating yung unang kita mo, pinagkaingat-ingatan mo, ayaw mo na bumalik sa dati mong katayuan Tama, mali. Pero nung lumaki na income, gumanda na. Nakita mo na yung bago mong kita. Ito na yung mindset mo. Ito na ang panahon ng paghihiganti. Lahat ng di mo kinakain mo na. Lahat ng di mo sinusubukan mo na. Lahat ng di mo pinupuntahan mo na. O, anong problema? Nasanay. Pero yun nga, ang income naman, hindi naman stable yan Pero yung lifestyle mo, mataas na Tama o mali? So, nung bumaba ang income mo, hindi ka na willing bumaba. So, the problem, again, that's number one. Yung parati kasi, ang concern kasi ng tao na sinasabi, kulang yung income. Yung pangalawa, yung way of thinking kasi karamihan nating mga Pinoy, na minsan, yun ang nagtatrap sa atin sa kahirapan Like for example, ano parating sinasabi ng karamihan? Hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong O sige, ganito. Kapital ang problema mo. Kapital. Bigyan mo ng 1 milyon ang isang taong walang kaalam-alam sa buhay. Bigyan mo ng 1 milyon isang tambay. Bigyan mo ng 1 milyon. Balikan mo siya after 1 year. Ano status niya? Ubus na. Tanggalin mo ang pera ng 1 bilyonaryo, katulad ng katabi ko. Hindi, ito lang challenge yan. Tanggalin mo yung negosyo niya, tanggalin mo yung lahat ng asset niya, balikan mo siya after 1 year. That's the point No, the problem, yung sinasabi, hindi ako makapag-umpisa dahil wala akong pera. Ito, binigyan mo ng pera, ubus Ito, tinanggalan mo ng pera, nagkapera muli. Pagpapatunay, no offense meant, kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera, dahang-dahang mauubos ang pera mo. Pero kung ikaw, kahit wala kang kapera-pera, pero may alam ka, may experience may karunungan ka, lahat kayo nandito. Kahit saan kayo dalhin, mabubuhay kayo. Kasi alam niyo yung broadcasting, alam niyo yung journalism You can write you can create. You can, again, make money. Do you agree? So the problem is not the income. The problem is the person. And the third reason kung bakit nahihirapan ang tao talaga, because the lack of financial literacy. What do I mean? Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mababangga ka. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Malulugi ka. Mahirap mag-invest pag hindi mo alam. Mas-scam ka. So, my next question to all of you right now is this. May kakilala kayong mga taong kumikita ng mga 50,000 a month? 100? A million? A month? 10 million a month? Ito, nandito. Di ba nagigets nyo? Nagigets nyo? May kakilala kayo? O may nababalitaan kayo? Yes or no? So question, posible o imposible? So, anong ibig sabihin? Meron silang alam na hindi mo alam. Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Anong gagawin mo? Sana all. No. Ang gawin mo, pag-aralan mo. Kasi pag natutunan mo, pwede rin mangyari sa'yo. Come on, talk to me. What's 2 times 2? Journalist nga. Hindi, 2 times 2. 4 times 2. 8 times 2. Ba't pare-parehong sagot natin? Kasi all of us inside this room learn the system of multiplication.
So what do I mean? If you know the system of the rich, you follow the system of the rich, you will get the same answer and result. Yun nga nakakalungkot eh. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. If you finish the cake, you need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake, you will never run out of cakes. Maraming taong gustong yumaman. Pero iilan lang ang tao ang gustong pag-aralan kung paano yumaman. Kasi kung biglang yaman lang, o nagkapera ka nga, pero hindi mo alam yung proseso, mauubos yan. Ulit, wala ka na naman. Pero pag alam mo yung proseso, hindi ka maubos. Mr. Raul Reyes of Business Mirror. For beginners daw, how do people invest in stocks in the Philippines or abroad? Ako, when it comes to investment, is this. First rule in investment. First rule, never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Pag hindi mo naintindihan, ang tanong ko sa'yo, pabalik, naintindihan mo ba yung stock market? Ay, pag hindi, wag na. Parang sinasabi mong, marunong ka ba mag-drive? Hindi eh. Sige, mag-drive ka, mababang gaya. So, if you want to get into something that you are knowledgeable. Yung mga, kunya, let's talk about safe muna. Kasi, alam mo, pagdating sa investment, huwag kayong magpapasilaw sa Mamaya, pag-usapan natin yun. Oo, yung mataas na interest. Mamaya, pag-usapan natin yun. Pag-usapan muna natin How to avoid scam. Pag-usapan muna natin yung safe. Sino may 500 pesos dito? 500. Pag wala, pipila kayo dito, mami, ha? Hindi, may 500. Yes or no? Ang pinaka-safest talaga, pag-ibig MP2. Diba, pag-ibig MP2, kung pag-ibig member kayo, 500. Based on, the past 5 years, Wilson, we're talking about an average of 6 to 7% interest per annum ang kanyang performance. And then the good thing about this is tax-free. 20% yung nawawala dyan sa mga investment. Ito, walang tax. And ang second safest to invest is e-banks, electronic banks. Yeah, okay, just let me explain. Kasi may traditional bank at saka may electronic banking na po ngayon. Ang traditional bank, may space, may tao, may capex, may opex, may building. So, ang laki ng overhead yan. At saka ang laki ng capital expenditure. So, ang ginawa nila ngayon, nag-open na sila ng e-bank. Mismo yung mga Robinsons nga, di ba? Meron na rin siyang, di ba? So, nag-open na rin sila. Wala na silang technically opex at saka capex doon. Mababa lang. So, ang ginawa nila, dito, less than 1% interest per annum. Dito man, nagbibigay sila ng 3.5% to 8% interest per annum. How come they can afford to give a higher interest? Because they don't have capex and opex. Baka nag-endorse na ako dito. Okay lang. Like for example, GoTime, CIMP, di ba? Sa GCash, meron din. Di ba? Sa Paymaya, meron din. So, make sure lang, when you invest in mga ganito, they must be covered by PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, by 1 million pesos. So, the way to go around it, kung may 10 million ka, katulad ng katabi ko, they open ka sa 10 bangko, tagwa 1 million. So, covered lahat yan. So, that's the second one. I think, kung gusto nyo lang talaga, alam mo, for simple people just like us, na hindi mo naisipin, ito yung two best route. Yung the other routes na iisipin natin, medyo risky and tricky na yun. And then, kung mayroon kang mas maraming pera, aside from what I mentioned, the safest investment you can get to is real estate. Lupa. Kahit sa probinsya mo, bumili ka ng 100,000 na lupa. After 5 years, hindi 100,000 na yan. Pero make sure lang may right of way. Baka kailangan mo ng helicopter bago makapunta doon. So, lupa ang pinaka-safest talaga. You will never go wrong. Or just to tell you, ganito na lang. Guys, listen. Name me one billionaire, isang bilyonaryo sa Pilipinas na wala sa real estate business. That's the point. Kasi yan yung nagpayaman sa kanila eh. They started a business, kumita sila ng pera, gumawa sila ng cash flow. Ano ginawa nila? Bumili ng lupa. Perfect example si SM. O, di ba? Si SM, bibili ng Roland yan.
1,000 per square. Bukas, ilalagay ng sign ha. Bukas ilalagay, soon to open SM. Magkano na yung lupa, yung property ngayon doon? 1,000 per square pa ba? Hindi na. Magte 10,000 per square, nag-times 10 na agad. Di pa sila nagbi-build. And nung nag-build sila, magkano na? Magiging 20,000 per square na. And then soon to open, meron na silang SMDC sa tabi. O magkano na yan? Di 40,000. From an original 1,000 pesos, imagine mo, nag 40 times na, wala lang silang ginawa. Saan ka makikita ng ganong klaseng pera na legal? Only through real estate.